Eto na nga guys, no. So, umamin po si VP Sara, no, na may nangyayaring korupsyon sa panahon ng tatay niya, no. So, mabuti naman umamin siya. So, tatalakayin natin yan, tapos meron pa tayong mga PBBM good news, no. So, unahin po muna natin itong amin, no, ni VP Sara Duterte na yun nga, yung sa panahon ng tatay niya ay may nangyayaring korupsyon. Yan. Okay. Yan po. Yan. Sa panahon ng tatay niya, may nangyayaring korupsyon. Yan. Okay, nakapag-send na tayo sa iba-ibang mga group. Yan. Kayo din mga kaibigan, no? Baka gusto nyong i-share yung ating live sa inyong newsfeed, sa inyong mga group. Ito po muli si Admin Rich at live po muli tayo dito po sa ating YouTube channel at meron din po akong Facebook page, no? Admin Rich. Type nyo lang Admin Rich. Pagkatapos meron din po ako sa aking TikTok, no? Admin Rich din po. So, eto na nga mga kaibigan, umamin na po, no? Umamin na si Sara Duterte na may nangyaring korupsyon sa panahon ng tatay niya, no? So, papanoorin natin itong video na umamin po siya na may nangyayaring korupsyon sa panahon ng tatay niya. So, panoorin po natin na at pagkatapos atin pong i-debunk. Yan. Panoorin natin pagkatapos ating i-debunk. Yan. Okay. So, eto. Well, sabi ko nga lagi, no, little mistake yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito. Lahat ng mga tumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Hindi na bago ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan ayon kay Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na mayroon ng korupsyon sa mga nakaraang administrasyon, ngunit tila mas lumalala pa ito sa kasalukuyan. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na hindi lamang sa flood control projects may korupsyon dahil naranasan niya na ito noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Sabi ko nga, natouch yung pinaghati-hatian ng Ano man na natin to, no? Mamaya na sa Department of Education. No? So, ayan po, umamin si VP Sara Duterte na meron ng korupsyon, no? Sa panahon ng tatay niya. Sabi niya, panahon pa daw yun ng mga iba-ibang administrasyon, panahon ng tatay niya. At take note. Mayor siya ng Davao daw. Mayor siya ng Davao City. Ay alam daw niya na merong mga korupsyon tungkol sa mga flood control. Flood control, no, sa mga proyekto, no. So ang tanong, bakit mo pinabayaan? Yan ang unang-unang tanong. Bakit hindi ka nagreklamo? Bakit hindi ka yata nag-demand na, uy, huwag kayong mangurap. Uy, ito, isumbong, no, sa authority para talagang matugunan ang korupsyon. Bakit mo tinolerate? So kung titingnan natin, mayor daw siya ng Davao. Nung mayor siya ng Davao, ang kanyang kapatid ay congressman. Ito na, yan na. So mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo si VP Sara Duterte po ay isang napakalaking bugok na lahat po ng kanyang mga sinasabi, nahuhuli siya sa kanyang kabubukan, no?
Huling-huli sa kanyang bibig ang kanyang pagiging bugok. Nahuhuli po siya mga kaibigan dahil po sa kanyang mga sinasabi na hindi po niya pinag-iisipan. So ito, kitang-kita. Ulitin natin ha, yung unang part ha. Tingnan nyo ang pagiging bugok niya ha. Well, Ha? sabi ko Inilaglag niya ang kanyang sarili, inilaglag niya ang kanyang tatay, inilaglag niya yung kanilang pamumuno sa Davao at yung pamumuno ng tatay niya. Inilaglag niya mga kaibigan. Siya talaga ay isang malaking bugok. No, bugok. Yan, okay. lagi ito, ulit yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Diba? Hindi lang sa administrasyon na ito. Lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Year for 2010, meron ng issue ng flood control. And mas worse lang. Mamaya na yan. So, diba? Paulit-ulit, diba? Kasi yung pagiging mayor niya, nag-ano-anuhan lang sila eh. Kumbaga, nagpapalit-palitan lang sila dyan eh, sa Davao eh. Tatay, anak, tatay, kapatid, anak, no? So, palit-palitan lang sila dyan. In short, yung Davao City, sa kanila lang yan, no? So, ang sabi niya, matagal na daw. My God, nilaglag niya ang sarili niya. Mayor pa daw siya ng Davao. So, ang ibig sabihin dito, mayor ka ng Davao, tinolerate mo ang mga guni-guni, ang mga korupsyon ng mga flood control projects. Tinolerate ni VP Sara Duterte ang mga korupsyon. My God, inalaglag niya ang sarili niya. Mayor siya ng Davao City. Alam na daw niya na meron daw mga korupsyon sa mga negosyo, sa mga negosyo tuloy, sa mga proyekto. Sino ba? Sino ba ang kongresista? Kapatid din niya. Kaya naman pala, hindi siya umangal sa 51 billion ng kapatid niya. Kaya naman pala hindi siya umangal sa 51 billion ng kapatid niya. Naggrabe ang korupsyon dahil tinotolerate naman pala ni VP Sara Duterte ang korupsyon. So makikita natin dito kung anong klase siyang tao, kung anong klase siyang politiko. Hindi siya dapat pagtiwalaan at hindi siya dapat makakuha ng kahit anong posisyon sa gobyerno, lalong-lalo na ng pagiging presidente. Dahil alam pala niya noon pa na may korupsyon. Mayor daw siya ng Davao. Alam na daw niya na may korupsyon. Pero wala siyang reklamo. Tinulerate niya. Hindi man lang siya nagreklamo. Bakit? Dahil yung nangungurap ay kapatid niya na kongresista. Dahil ba yung nangungurap ay kaibigan niya? Dahil ba yung involved sa korupsyon ay kanyang mga kapanalig? Kaya hindi siya umaangal? My God, mga kaibigan. Kanya pong inilaglag ang kanyang sarili. Nilaglag niya ang sarili niya, mga kaibigan. Alam na daw niya noon pa na may korupsyon. Mayor pa daw siya ng Davao. My God! Si VP Sara Duterte ay isang politiko na pinapabayaan lang niya ang korupsyon. Tinotolerate niya ang korupsyon dahil ang namungurap ay kanyang kapatid, kaniyang mga kaalyado. So kita na natin kung anong klase siyang vice-presidente. Wala siyang kwentang vice-presidente. At pag ito ang naging Pangulo ng Pilipinas, someday, natitiyak ko, pupulutin tayo sa kangkungan dahil wala siyang maganda na dadalhin sa Pilipinas at wala siyang magandang gagawin kundi itolerate ang mga korupsyon. Nakita niyo, galing mismo sa bibig niya. Ulitin natin. Pakinggan yung mabuti. Pakinggan yung mabuti. Atin ngayon. Well, sabi ko nga, lagi ito, little late yung administration.
alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Mm. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, yung mayor ako 2010, meron na issue ng flood control corruption. And, di ba? Nakita natin kung gaano siya kakurap. Malamang kaya hindi niya ito sinasawata. Kaya wala siyang reklamo sa korupsyon. Mayor pa siya ng Davao, alam na daw niya na merong korupsyon sa mga flood control projects. Wala siyang reklamo kahit isa, ni wala man lang siyang pinasampahan ng kaso as mayor ng Davao. Kasi baka naman ang nangungurakot ay kapatid niya na kongresista. Baka naman ang nangungurakot ay kanyang mga kaalyado. Kitang-kita, mga kaibigan, coming from her own mouth. Sabi na sa inyo, di ba? Ang isda nahuhuli sa bibig. Ang isda sa bibig mo mahuhuli sa kanyang mga sinasabi. Gusto niyo pa ulitin ko ang video? Para ma-absorb ninyo. Ma-absorb ninyo ang sinasabi niya na alam na daw niya. Noon pa daw ang korupsyon. Meron na daw yan sa mga past administration. Sa panahon daw ng tatay niya meron na. At nung mga panahon na siya ay mayor, alam daw niya na merong mga flood control projects na mga ghosts. Kaya ba until now, ang Davao City ay bumabaha? Sa kabila ng lahat na merong 51 o 52 billion na pondo, na budget ang iyong kapatid na inilagay daw di umano sa flood control project sa first district ng Davao City. Pero until now, ang Davao City ay lubog pa rin sa baha tuwing umuulan. Dahil ba merong mayor na Sara Duterte na hindi nagrereklamo sa mga korupsyon? Dahil ba tinotolerate niya ang korupsyon? Dahil ba ang nangungurakot ay kanyang kaalyado? So kita na natin kung anong klase siyang politiko. Kita na natin kung anong klase siyang tao, anong klase siyang politiko. Kitang-kita na natin. 'Di ba? Galing mismo sa bibig niya. Hindi nanggaling sa akin yun. Nanggaling sa kanya. Ang sinabi niya, matagal na niyang alam na may mga flood control na mga ghosts. No? Mayor pa daw siya ng Davao. Matagal na daw niyang alam. See? So yan po, Tatak Duterte. Kurap. Tatak Duterte. Hindi nila pinapakialaman, tuloy-tuloy lang ang pangungurakot. Basta ang nangungurakot ay kanilang kaalyado. Tuloy-tuloy lang. May suporta. Mga kaibigan, no? Kaya sabi ko sa inyo, kawawa ang Pilipinas. Kapag ito ang maging leader natin, Pangulo ng Pilipinas, kawawa ang Pilipino. Babalik tayo sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng tatay niya, na nahihirap ang mga Pilipino, ang bigas, 75 pesos ang kilo pataas. Napakamahal ng gasolina, ng diesel, sobrang mahal, halos umabot na sa 100 pesos. Grabe ang kahirapan sa panahon ni Duterte. At nakakatakot maglakad sa gabi. Ayaw mong lumakad sa gabi dahil natatakot ka na ikaw ay pagkakamalan, tsutugihin, natatakot ka na maraming mga masasamang mga kriminal. At ang mga kriminal sa panahon ni Duterte, take note, ang kriminal sa panahon ni Duterte, naka-uniform. Ang mga kapulisan natin ay ginawang kriminal ni Duterte. Makakatakot, hindi safe ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Hindi safe ang Pilipinas. Kung gusto niyo ulitin natin,
Para marinig nyo ha. Ulitin ko ha. Galing mismo sa kanya. Well, sabi ko nga lagi, no, ulit yung administration. Sabi niya, Alam na it is too late. Late daw sa ang administrasyon, no? Sa pag laban sa korupsyon. Kasi noon pa daw yan, sabi niya. na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. Diba? Sabi ko na sa inyo eh. Walang kwentang vice-presidente. Walang kwentang mayor ng Davao. Alam niya na merong mga korupsyon sa flood control. Pero okay lang sa kanya. Dahil ba ang nangurap ay kapatid niya? May 52 billion? Okay lang sa kanyang korupsyon. Wala siyang, hindi kayo makakarinig sa kanya during her time as mayor na nagreklamo siya na ganito, may korupsyon na may ganyan, may flood control corruption, may ganito. Wala siyang reklamo. Dahil ba kapatid niya ang involved sa korupsyon? 52 billion? So, alam na natin. Alam na natin mga kaibigan. Ito ba ang gustong maging presidente ng mga DDS? Kurap? Kurakot? Jake Espinosa, nagsisi nga akong binoto ko yan. Oo talaga. Nakakapagsisi. Kahit ako eh. Binoto ko lang naman yan dahil kay PBBM eh. Nakakapagsisi. Kurakot ang gago. Gaga pala kasi babae siya. Kurakot ang gaga. Biruin mo ha, alam na niya. Noon pa. Mayor siya ng Davao. Ilang beses siyang naging mayor ng Davao. Nagpapalit-palit lang sila doon. Pero wala sa kanyang kwenta kahit may korupsyon. Kahit alam niya na may korupsyon, hindi siya nagre-reklamo. My God! Anong klaseng politiko yan? Korap. Kaya siya hindi nagre-reklamo kasi siya din korap. Kaya hindi niya nilalabanan kasi siya din korap. Baka nga naman pag nilabanan niya, kapag sinabi niya, oy, kayo ganyan, mga korap kayo, kakasuhan ko kayo, baka naman bumalik sa kanya, sasabihin sa kanya, talaga mayor, kakasuhan mo kami? Eh di ba ikaw, ito, i-expose ka namin, number 1 korap ka, ganito ginawa mo, ganyan ginawa mo. O edi, wala na, tigil na siya. Maraming kung bakit pinapabayaan niya ang korupsyon nung mayor siya ng Davao City. Kitang-kita mga kaibigan, ng huling-huli sa kanyang bibig na alam niya na meron ng korupsyon sa flood control. Mayor pa lang siya ng Davao City. Alam na alam niya. Pero wala siyang ginawa. Kaya nung sasabi niya ngayon, it's too late daw. Yung ginagawa daw ngayon ni PBBM, it's too late daw ang paglaban sa korupsyon ni PBBM kasi matagal na daw yan. Alam na daw niya yan. At panahon daw ng tatay niya, meron na rin daw korupsyon. Alam daw nila yan. Ayan nga ang sinasabi ko eh. Alam nyo na may korupsyon, pero hindi nyo sinawata. Alam nyo may korupsyon, pero hindi nyo nilabanan. Alam mo, sa totoo lang, it's better late than never. Okay na yung late, pero nilalabanan pa rin ang korupsyon, kaysa naman sa never na nilabanan ang korupsyon. Kaya ito mga kaibigan, nahuhuli sa bibig si VP Sara Duterte na nakikita, lumalabas ang tunay niyang kulay kung gaano siya kakurakot. Diba? Siya mismo nagsabi niya, hindi naman ako eh. Hindi naman galing sa bibig ko yun eh, kundi galing sa kanyang bibig. Na sinabi niya, alam niya na merong korupsyon since 2010. Sabi niya, since 2010, meron na daw yan. Mayor siya ng Davao.
ilang beses siya naging mayor ng Davao, 'di ba? Eh, nung 2021, no, 2020, 2021, 'di ba mayor din siya ng Davao nun? Ah, kasi 'di ba, ah, 2016 yung tatay niya nag-ano, tumakbong mayor, 2016. So, nag-take over na siya nun, 'di ba? Hmm. So, matagal siyang naging mayor ng Davao City. Matagal niyang alam na merong korapsyon na nangyayari sa mga flood control projects, pero wala sa kanya. Hindi niya pinapansin. Kasi nga, ang involved sa korupsyon ay malamang kaalyado, kapatid, kaibigan, kapartido. Di ba? Yan. Yan ang Duterte. Di ba? Kurap, mga kurakot. Kaya kung ikaw, kung DDS ka, dito nanonood sa akin ngayon, after all na malaman mo ang lahat ng kasamaan ng mga Duterte, ay sasabihin mo pa rin na Duterte ka. Well, good for you. Good luck. Good luck sa'yo. Dahil isa lang ibig sabihin yan, tanga ka, bugok ka. Dahil kahit alam mo na yung isang politiko na yan ay pinagluloko lang ang taong bayan, ay himod ka pa rin sa puwet. Isa lang ibig sabihin yan, tanga ka, bobo ka, wala kang pinag-aralan, mal-edukado ka. Diba? Yan ang katotohanan. Ikaw ay isang mal-edukado, bugok, tanga. Kasi kahit na pinagluloko ka na ng idolo mo na Duterte, Duterte ka pa rin. Good for you. Lokohin ka na lang habang buhay. Maging tanga ka na lang habang buhay. Maging bugok ka na lang habang buhay. Kakamatayan mo na yan, maging bugok at hindi ka na tatalino. Forever bugok ka, forever tanga ka. Yan. Good for you. Good for you. Tama yan. Sige, ipagpatuloy mo ang pagiging tanga, pagiging bugok, ipagpatuloy mo lang yan. Sige, suportahan ko kayo. So yan mga kaibigan inamin niya. At inamin din niya, panahon ng tatay niya, may korupsyon na. Ito yung sinasabi ko kanina sa live ko Sa panahon ng tatay niya, yung tatay niya mismo nagsalita sa Talk to the People. At binabanggit itong tungkol sa mga ghost projects, mga ghost flood control projects, etc. etc. Nagsalita ang tatay niya sa Talk to the People na alam niya na may ghost project. Pero, at the end of the day, wala. Anong sabi niya doon sa kanyang statement? Hindi daw ma-pursue. Kasi wala daw silang ebidensya. Kita mo yan? Isa lang ibig sabihin nun. Paborito. Kasama yan sa Lucky 7 na mga contractors ng Duterte administration. Paano nga naman nila kakasuhan kung paborito nila yung mga diskaya at yung iba pa na palaging nakakakuha ng kanilang ng proyekto ng gobyerno. Katulad ng CLPG, 'di ba? Alam niyo naman kung sino may-ari niyan, 'di ba? Yung senador na nagmamalinis. Kaya eto mga kaibigan, no? Kapag isang Duterte ang naupo ulit, pagiging pangulo ng Pilipinas, wala tayong aasahan. Walang paglaban sa korupsyon. Kita mo nga kayo, galit na galit nga si VP Sara Galit na galit siya kung bakit daw ang Marcos administration ay nilalabanan ang korupsyon. Dapat daw, wag na daw kasi late na daw Late na daw, dapat daw wag na daw labanan ang korupsyon. Yan ang gusto niyang iparating guys. Na ang Pangulo natin, hayaan na lang yung korupsyon, na sige, magawa na lang yung Pangulo natin ng iba, hayaan na lang ang korupsyon. Yan ang gusto niyang iparating, exactly. Wag labanan ang korupsyon. Bakit kaya ganyan ang sinasabi niya? Kasi nga mga kaibigan, alam niya every roads lead to Duterte administration. Every roads lead to Duterte administration. Lahat ng ebidensya
pupunta lahat yan sa Duterte admin. Dahil dito talaga nag-umpisa ang talamak na korupsyon. At ngayon, pumuputok na sa panahon ni PBBM dahil si PBBM mismo ang nagpaputok. Si PBBM mismo ang nagsiwalat, ang nagbunyag ng mga karimarimarin, kahindik-hindik na mga korupsyon na yan. Ang Pangulo natin mismo ang lumalaban ngayon sa korupsyon. Kaya ibinunyag na lang lahat, binunyag niya lahat, no matter what, kahit maapektuhan pa ang kanyang administrasyon. Wala siyang pakialam. Basta maibunyag niya ang lahat ng mga korupsyon na yan at malabanan niya. Yan ang ating Pangulo. Diba? The best. The best ang Pangulo natin. Dahil nilalabanan niya ang korupsyon. Diba? Dali. Sa inyo. Grabe mga kaibigan, no? Grabe si Inday Lustay. Talagang pinapanindigan niya, no? Yung pagiging lustayera niya. Pinapanindigan niya talaga yung pagiging lustay, no? So, grabe mga kaibigan. Grabe talaga. Dali, tingnan natin. Ito ba yun? Yan, okay. So, yan. Ito yung ito yung mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayun yun, no? Yan yung sa SONA. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin. Yan. Na nagmamana ng utang na ginawa ninyo, na binulsan nyo lang. Mga kaibigan, galit na galit ang ating Pangulo dyan. No? At eto po, nagpagawa po siya ng website, isumbong mo sa Pangulo. At yung website na yan, mga kaibigan, no? Diyan nakalagay, no? Yung mga lugar. Ayan, tingnan nyo, yan yung mga lugar. May mga lugar dyan na kung saan nandoon yung mga infrastructure, ayan, no? Yung mga location, ito contractor, ito kung magkano, tapos kung kailan siya nakompleto, tapos yun yung may nakikita kayo dyan na naka-red, nakalagay, report. Yan. So, pag yan ay nasa lugar mo at nakita mo na hindi na tutuldukin mo lang yan at magre-report ka, no? At napakarami na ng mga nag-report, nagsumbong sa ating Pangulo. So kung titingnan natin mga kaibigan, itong ginagawa ng Pangulo natin, seryosong-seryoso ang ating Pangulo para labanan itong korupsyon. Pagkatapos, sasabihin lang ng Vice Presidente na it's too late. Ang gusto ng Vice Presidente, mga kaibigan, ay hindi na pabayaan na lang ng ating Pangulo, hindi na dapat siya mag-imbestiga. Pabayaan na lang ang korupsyon hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Pabayaan na lang ang korupsyon. Okay na mangurakot ang mga nangungurakot. Yan po ang gusto ni Sara Duterte. Pabayaan na ang nangungurakot. Which is hindi po pwede sa ating Pangulo dahil ang Pangulo natin, mga kaibigan, ay seryoso sa paglaban sa korupsyon. No? Kaya po galit na galit ngayon si Inday Lustay dahil ayaw niya ang ginagawa ng ating Pangulo na paglaban sa korupsyon. No? Hindi sa flood control projects, nandiyan lahat. Yan, sa isumbong mo sa Pangulo. Lahat ang mga flood control projects na sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas, no? Nandiyan din kung sino yung mga contractors, kung magkano yung cost at kailan na kumpleto, tapos may nakalagay, no, na box na red, nakalagay report. So kung diyan, halimbawa, diyan ka nakatira, halimbawa, ayan, ito, Agusan del Norte. Agusan del Norte nakalagay. Meron ang contractor ME3 Construction. Pagkatapos ito yung cost, completed date. Titingnan mo ngayon. Tama ba 'to? Nakompleto ba? Ngayon kung ikaw ay netizens, no? Makita mo hindi naman nakumpleto. Pupunta ka ngayon, no? Dito. I-click mo ngayon yung nakalagay na report dyan, no? Tapos magre-report ka, sasabihin mo na hindi naman totoo na completed na yung project.
Yan ang gagawin, no, ng mga concerned citizen para makita ng Pangulo, no? So, ang sabi nga mga kaibigan, ayan, oh, Bagong Pilipinas Transparency isumbong sa Pangulo website Boses ng Masa. Ordinaryong Pilipino empowered magsumbong ng katiwalian, no? So yan, no? Yan mga kaibigan. Ayan po yung website. At napakarami na mga kaibigan, no, ng mga tao, mga kababayan natin na nagsumbong sa Pangulo. Napakarami na po, no? Nasa ilan na ba? Sa pagkakaalam ko mga kaibigan, nasa ano na eh, is it 90,000? 90,000 yata guys, no? Dali, tingnan natin kung ilan na ba yan. Napakarami na po, no, na mga nagsumbong sa Pangulo. Tingnan natin kung ilan na ba yun. Isumbong website. Yan, so, tingnan natin kung ilan na. Okay? Tingnan natin. So, ito mga kaibigan, yan, PBBM moves. Bagong Pilipinas, walang takas ang korap. Kahit nasaan ka pa magtago, tutugisin ng anomalya na transaksyon, no? So, sumbong online action agad. Bagong Pilipinas ni PBBM, resulta at hustisya. Hindi palalampasin ang reklamo, investigasyon kaagad, no? So, ito na mga kaibigan, meron ng 9,020 reports na ang natanggap ng Bagong Pilipinas. Mas malakas ang boses ng bayan. Dinig na dinig ng Pangulo ang hinaing ng mamamayan. So kita niyo mga kaibigan, ang dami na, no? Napakarami ng mga Pilipino ang nagsumbong sa ating Pangulo. Meron ng 9,020 reports na natanggap ang website na ito na ginawa ng Pangulo, no? So kita mo mga kaibigan, napaka-successful nito, no? Na ang taong bayan mismo ang talagang nagsusumbong sa ating Pangulo para malinis, no, ang kanyang administrasyon, di ba? Benson, Jude Blink, isang DDS troll na nagmamalinis sa comments section. Oo, marami niyan dito ng mga trolls, no? Madami talaga niyan. Bulok na comment mo, kagaya ng utak mo. Dude, Blink, yan. Sige, pagalitan mo yan, no? Benson, pagalitan mo yan. Yan, Dude, Blink na yan, na isang DDS troll, no? Yan. Pagalitan mo yan, Benson, na? Yan. So, bulok talaga yan, no? Basta DDS, bulok ang utak. Tama ka dyan, no? Bulok ang utak ng mga DDS, no? Hindi lang basta utak ang bulok, pati puso nila bulok, no? Yung bang tipong mura ng mura, salita ng masama sa kapwa, nagtitret, natsutyugihin, no? Ganyan ang mga DDS, mga bastos, no? Wala talagang aasahan sa kanila, wala. Dahil ang kanilang mga idolo ay mga bastos din, di ba? Yan. Yun ang katotohanan. No? So ito pa, no? PBBM sa Bagong Pilipinas, walang atrasan sa laban kontra korupsyon. Yan. So, mahiya naman kayo, no? So, dito po mga kaibigan, sinasabi po ng ating Pangulo, kanya pong hinihikayat ang LGUs, ang COA, BIR, at ang BOC. Gano'n na. Bagong Pilipinas needs accountability. So, eto lang mga kaibigan, no? Pinapakilos na ng ating Pangulo. At tinatawagan na niya lahat ng LGU, kilos kayo, magsikilos kayo. COA, BIR, BOC, pinapagalaw na lahat siya ng ating Pangulo para sa Bagong Pilipinas. Kailangan ng accountability. Yan po mga kaibigan, no?
Kaya eto guys 'no, itong mga DDS na 'to nakakaawa sila, eh. Mga ano sila, eh, mga totoong bugok, mga tanga at mga bugok ang mga DDS na kahit alam na nila at nakikita na nila na ang kanilang idolo ay niloloko sila, mga Duterte, ay wala, balewala sa kanila, 'di ba? Mga bugok ang mga DDS at mga tanga, 'no? Bugok at mga tanga ang mga DDS. Yun ang totoo. Ang mga DDS, mga bugok at mga tanga, 'no? Yan po ang katotohanan. Sila ay mga bugok at mga tanga. Ulitin ko pa, bugok kayo at mga tanga kayo mga DDS, 'no? Kayo ay mga walang kuwenta na mga tao, mga mal-edukado, mga gago. Yan. Bugok. Ay naku. Oh, kita niyo, kita niyo. Oh, kapag kayo ginagantihan ng masamang salita, galit kayo, 'di ba? Pero kapag kayo yung nagsasabi ng masamang salita, tuwang-tuwa pa kayo. Pero kapag kayo pinatulan ng masamang salita, galit na galit kayo. Yan ang style niyo, bulok. Pati mga isip niyo, mga utak niyo, bulok. 'Di ba? Ah, yan. Okay, so sa bagong Pilipinas, bagong tapang, PBBM orders, charges versus corrupt contractors. Yan. So, magkakaroon po ng legal cases, nakatakdang isampa laban sa mga pasaway. Construction firm, no? Yan. So, list of flood control projects. Yan. So, nandito yung mga flood control projects. Yan. Yan. Okay. So, ito pa mga kaibigan. Luxury cars, properties, Pilipinas, no more hidden wealth. Kahit malalaking ari-ari, under investigation na ng BOC at BIR. So ito na mga kaibigan, itinago na ngayon ng Diskaya yung kanyang mga luxury cars. Dalawa na lang ang nakita, itinago. Sa akala naman siguro ng Diskaya, maitatago niya yan. No? Pero yan po ay hahanapin at hahabulin yan mga kaibigan ng Marcos administration. Hindi niya yan maitatago, di ba? Mga kaibigan, no? Wala talaga silang tapang, wala talaga silang kumbaga itong mga taong to, wala talaga silang yung rapin, yung mga kanilang mga korupsyon, no? Mga kaso nila ng korupsyon. Wala silang tapang na harapin. Wala silang binatbat sa mga Marcoses na hinarap lahat ng mga kaso na isinampa sa kanila. 986 cases. Take note, almost 1,000 ang sinampa sa mga Marcos. Inorpit ang kanilang ari-arian, kinuha lahat, pina-freeze lahat ng kanilang ari-arian, pinahiya sila sa buong mundo, lahat yan ay kanilang hinarap ng bonggang-bongga. Hindi sila katulad ng mga Duterte, si Sara Duterte, na iniiwasan ang impeachment. Pagkatapos galit na galit siya, no? Sa Marcos admin. Pero tingnan mo naman ang mga Marcos. Hinarap nila ang kanilang mga kaso, 986 cases, 986 cases, at hindi man lang sila nagalit sa Cory Aquino government. Wala man lang silang ibinatong kung anong, hindi man lang sila nagbato ng akusasyon sa Cory Aquino government. Hindi man lang sila nagsalita para sirain ang Cory Aquino government. Wala. As in, wala. Kaya anong nangyari? Bumalik sa mga Marcos ang blessings. Dahil sila ay mabubuting tao. Pinabayaan nila ang destiny. Pinabayaan nila ang tadhana na kumilos. Pinabayaan nila ang Panginoong Diyos na mag-intervene at kumilos para sila ay i-vindicate. At ngayon, kita mo, nakabalik sa Malacanang. Vindicated. At yung kanilang mga kaso ay, kita mo, lately nga lang
Nakadalawa na naman. Binasura na naman ng Sandigan Bayan. Almost lahat na ng kaso nila binasura ng Sandigan Bayan kasi walang ebidensya. Yan ang nangyari kasi nga magbubuting tao ang mga Marcos. Hindi sila nagre-retaliate. Wala sa kanila yung paghihiganti. Hindi sila nagagalit. Hindi katulad ni Sara Duterte na pinapa-impeach, pinapaharap sa trial, binibigyan siya ng time para humarap sa trial, linisin ang sarili niya, pero ayaw niya, pinipigilan niya at galit na galit siya sa mga Marcos, galit na galit siya sa Pangulo at binabato niya ng putik. Kaya yung ganyang mga tao, mga kaibigan, lalong babagsak yan. Lalong babagsak si Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, siya ay bukod sa mayabang, ayaw niyang harapin yung kanyang kaso. Ayaw niyang harapin yung kanyang mga katiwalian. Ayaw niyang harapin yung mga katanungan ng bayan. Kaya sooner or later, si Sara Duterte, babagsak yan. Hindi yan makaka-recover. Babagsak yan, mga kaibigan. At hindi yan magiging Pangulo ng Pilipinas. I tell you the truth, makakarma lalo yan si Sara Duterte dahil sa ginagawa niya sa ating Pangulo na pinapabagsak niya ang Pangulo natin. Makakarma yan si Sara Duterte. I tell you the truth, makakarma si Sara sa lahat ng kanyang ginagawa. Diba? Yan ang katotohanan, no? So, yan po guys, Bagong Pilipinas, transparency, isumbong sa Pangulo website, access ng masa, ordinaryong Pilipino, empowered, magsumbong ng katiwalian. Yan po ang gusto ng ating Pangulo. At ang sabi niya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naanod o nalubog na sa mga baha. Mahiya naman kayo, lalo na sa mga anak natin na magmamana ng mga utang na ginawa ninyo, na binulsa ninyo lang ang pera. My God! Guys, parang alam na ng Pangulo natin. Sa tingin ko, parang alam na niya kung sino ang gumawa nito, kung sino ang nagbulsa. Mukhang alam na niya na every roads leads to Duterte administration. Lahat talaga eh. Anong sabi ni Diskaya? 2016, nag-engage sila sa DPWH para sa flood control projects. Anong sabi ng lalaki? Yung isa Bulacan, no? District engineer. Anong sabi niya? Hindi pala siya district engineer, may-ari siya ng construction firm. Anong sabi niya? 2019. Sila daw ay nag-engage sa flood control projects 2019. So, confirm. Yung sinasabi ni Diskaya at sinasabi ng lalaki. Si Diskaya, 2016. Yung lalaki, 2019. Confirm. At ayon din dun sa research na pinakita ko kanina guys, si Diskaya ay isa sa Lucky 7. Lucky 7 ang tawag. Mga contractors na paborito ng Duterte administration. Diba? So, wala na. Wala na mga kaibigan, no? Hindi dyan makakawala. Kasi ang Pangulo natin ngayon ay seryoso. Seryoso sa kanyang paglaban sa katiwalian. No matter what. Lalabanan ito ng ating Pangulo. No matter what the cost. Diba? So meron pa siyang ngayon, 2026, patapos na, no? So, patapos na yung 2025. So, 2026, 2027, tapos kalahating taon ng 2028. So, malapit na. Kaya mga kaibigan, take note, kung sino yung itataas ng ating Pangulo, yun ang iboboto natin para magkaroon ng continuation ang lahat ng mga ginagawang proyekto at programa ng ating Pangulo.
Never again to Duterte. Never again to Duterte administration. Never again to Duterte. Never again to Duterte na mga killer. Never again to Duterte na mga manyakis. Never again to Duterte na maraming kabit. Never again to Duterte na maraming girlfriends. Never again to Duterte na bangag. Everyday bangag. Nag-Mary Jane, nag-fentanyl. Never again to Duterte na umamin na siya ay nagnakaw. Never again to Duterte na umamin na siya ay pumatay ng mga tao. Never again to Duterte. Never again sa kadiliman. No? So yan po mga kaibigan, no? Maraming pong salamat sa inyong panonood. No? Bye-bye! Maraming pong salamat kay Benson. Maraming salamat Benson. Maraming salamat sa mga BDS na nandito at mga PBBM supporters. Sa mga Pinklawan, maraming salamat. Ito po muli si Admin Rich, commentarista. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless.